lately, marami nagtatanong kung ano daw ba yung 3D printer na marirecommend ko for beginners. Marami na naman kasing bagong labas na 3D printer. Ngayon, itong nasa tabi ko ay ang Creality Hi. Ito ang kanyang CFS or ang Creality Filament System para makapag-multicolor prints. And then, ito naman yung Bambu Lab A1 at ito yung kanyang AMS Lite. Automatic Material System ang tawag at light version siya. Okay? So, itong parehong 3D printers na to ay open frame at saka bed slinger na 3D printer. Ibig sabihin ng open frame, wala siyang enclosure katulad ng 3D printer na to. Ngayon, itong open frame na 3D printer, pareho sila bed slinger kasi nagmo-move yung bed paharap at saka paatras para makapag 3D print. Ngayon, makikita nyo yung big difference sa filament system nila. Ito ay sa Creality, ito ang kay Bambu Lab. Makikita mo, ito yung filament, nakalagay siya, pwede yung 4, 1, 2, 3, 4. Ito naman, 4 din. 1, 2, 3, 4. Ngayon, ito ay walang temperature and humidity sensor. Ito, meron. Makikita mo sa taas yung temperature. Ito namang nasa baba ay yung humidity. Tapos, ang kinaganda kasi dito, merong bahay or enclosed yung filament system niya. Bakit ito importante? Kasi, ang filaments, very important na hindi sila nabababad ng matagal sa labas para hindi sila mag-absorb ng moisture. Kasi, pag nag-absorb to ng moisture, magiging malutong or brittle yung filament, hindi na siya mag-print. Ito, halimbawa, meron akong 12 hours na print, tapos nakatiwangwang lang ng ganito. Ito yung ayoko dito sa AMS Lite. Samantalang ito, nakatago lang siya. Okay? Ngayon, ang problema din, dito sa AMS Lite, ang maximum colors na mapiprint mo dito ay 4 lang. Hindi katulad nitong Creality Hi, na kung meron kang 4 na ganito, so ibig sabihin, 4 times 4, 16 colors yung max na mapiprint mo sa kanya. Tapos, ang kinaganda pa, meron siyang hub dito, itong buffer na tinatawag. Pag sa X1 or P1 series kasi ng Bambu Lab, kailangan mo pa siyang bilhin, like sabihin natin 3 to 4K. Samantalang ito, pati sa K2 Plus na Creality, libre lang siya, kasama na siya. So, malaking tipid. Ang bibilhin mo na lang ay yung ganito. Ngayon, sa pagpili naman ng 3D printer, meron yung solo lang yung printer, meron yung tinatawag na combo. Pag bibili ka kasi ng combo, mas mura siya compared sa, halimbawa, bumili ka ng 3D printer tapos napag-isipan mo sa future, bibili ka rin ng CFS o AMS. Mas mahal sila pag separately binili. So, better mag-ipon ka at magkaroon ng budget para sa combo na, para at least meron ka na nito. Hindi mo man siya laging ginagamit, for multicolor prints, halimbawa, itong sa CFS, at least, safe yung filament mo pag nag-3D print ka. And then, meron pang difference sa size nito. Ang size nitong Bambu Lab A1 ay 256 by 256 by 256 mm. Ito namang sa Creality ay 260 by 260 by 300 mm. So, medyo mas malaki yung print area niya or yung build volume. Itong bed, mas malaki siya. At isa pa pala, itong CFS ay pwede mong magamit sa ibang 3D printers ng Creality, katulad nitong K2 Plus. At saka sa iba pang 3D printers na pwede ang CFS. Kasi itong AMS Lite, merong mga naunang 3D printer sa kanya na enclosed, halimbawa itong X1 series at saka yung P1 series, iba yung filament system niya, kamukha nung CFS. At hindi mo pwedeng gamitin ang AMS Lite sa mga 3D printers na to. Para sa mga open frame na 3D printers, ang mga pwede mong i-print ditong material ay PLA, TPU, at saka PETG. Yung mga ABS and other high-temp filaments, better siya sa mga enclosed na 3D printer. Tapos, yung price nito, ang kinaganda nito, in between siya sa price ng A1 Mini, may mas maliit kasi itong version. Ito kasi yung A1, no? So, nasa gitna siya. Ang alam kong price ng A1 Mini, estimate lang to, no? Mga around 14 to 15K. Pag combo, I think 23 to 24K. Ito naman, pag 3D printer lang, 19 to 20K. At saka, pag may CFS na siya, ay 29 to 30K. Ito naman,
Pag 3D printer lang, 24 to 25K at kapag combo naman, 32 to 33K. So ayan, sulit siya para sa akin. Sa software naman, meron silang kanya-kanyang slicer. Pareho sila na madali lang gamitin. So dapat meron ka na ring alam na basics sa 3D printing. Kung wala naman, madali lang mahanap sa online or sa YouTube, no, yung mga tamang settings para makapag-print. Pag-usapan naman natin yung quality ng mga print na to. Ito ay galing sa Creality High. Ito naman ay galing sa Bambolab A1. Tignan nyo naman. Kung nakagamit ka na ng mga lumang 3D printer, madalas hindi ganito kalinis yung makikita mong output. Makikita mo i-close up natin. Yan. Makinis pareho. Maganda yung pagkakaprint. Ayan siya sa harap. Ito sa likod. Walang masyadong pinag-iba, di ba? Ayan. Noon kasi yung mga Bambolab 3D printers na maganda talaga yung output nung print nila. Bale, nauna kasi talaga yung Creality sa mga 3D printers, no? Yung Bambolab medyo bago lang. Pero kasi yung Bambolab, nung naglabas sila ng 3D printer, binago talaga nila yung mga quality ng printing or yung output ng prints kasi ang ganda na talaga pag nag-print ka. Parang hindi gawang 3D printer. Ngayon, yung Creality, humahabol siya at kung makikita nyo, yan, ang ganda ng output. Halos wala kang makitang difference. Ito namang nasa harap ko ay mga 3D printers na enclosed or yung may bahay. Good sila for high temp filaments pero kaya pa rin nilang mag-print nung mga nabanggit ko kanina, yung PLA TPU at saka PETG. So, ang price range ng mga ito ay from 50K to almost 100,000 pesos. Pero, hindi ibig sabihin na mahal sila, hindi na sila pwedeng pang beginner na 3D printer. Itong mga 3D printers ko ngayon, ito, yung mga Bambolab 3D printer, itong Creality K2 Plus Combo, at saka itong Bambolab A1 at itong Creality High, lahat ito ay pwede na for beginners. Bakit? Kasi user-friendly na lahat itong mga 3D printers na to. Kahit itong mga mahal, madali lang siyang gamitin. Next time na natin pag-usapan yung tungkol sa enclosed na mga 3D printers. Pero, kung gusto mo ng pang-beginner at mga PLA lang naman yung ipiprint mo, for example, for accessories, mga toys, keychains, pwedeng-pwede na itong mga open frame na 3D printers. Tapos, medyo mas mura siya. Lalo na kung gusto mong mag-start pa lang at wala pang masyadong budget, gusto mong itry yung 3D printing, yan, pwede kang mag-start dito sa mga 3D printers na to. At ayan, ikaw na lang ang mamimili kung ano yung 3D printer na gusto mo.